Though medyo natagalan lang bago ko na bago binigay ni Lord yung topic for this morning, no? I believe hindi na-delay si Lord. May kailangan pa kasi talaga akong ayusin sa sarili ko. On that particular week, that was last week, bago ako makapag-exhort sa inyo, bago ko ma-share yung word ni Lord sa inyo. Alright, so let me just open our word for today by telling you this, no? Naka-notes yung mga sasabihin ko para hindi tayo mapahaba. Okay? So as ministers of the Lord, alam ko hindi na bago yung feeling na parang hinihila kayo sa iba't ibang direction. Kaya parang may idea na kayo, school. Ay, thank you. Okay, so sa family, no? Sa ministry. So minsan natatanong natin sa sarili natin, kailangan ko bang bitawan ang ministry para ma-prioritize ko yung pamilya ko? Kailangan ko pang bawasan yung time sa pamilya kasi demanding yung school, demanding yung teacher namin, demanding yung boss ko sa work. Kailangan ko bang bitawan si Lord para makasurvive? Parang nag-juggle ka, kaya ako lang hiniram ng bola kay Chastity kanina, itatry kong mag-juggle. Hawak mo yung 3 bola. Okay pa yung 2 lang kasi kapag ginagis mo, pagbagsak niya, masasalo mo yun. Huwag yung 3. Di ba? Madalas may malalaglag, lalo na kung hindi ka sanay. At mas madalas pa yung nalalaglag yung ministry. If we are going to compare. I have just, experienced that one dun sa, hindi ko experience. Na-experience ng isa kong kasama. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Pero, nakakalungkot lang na yung sinabi niya is, ang pinakamadaling bitawan ng ministry. Kasi hindi niya mabitawan yung family niya. Of course, hindi niya mabitawan yung pag-aaral niya. So, ministry na lang. Pero I believe si Lord hindi niya gusto yung malulod tayo sa juggling. Ang gusto niya, siya yung center. Kagaya nga ng sinabi ni Elder SJ last time. At kapag siya yung center, siya ang magbibigay ng tamang balance. I believe you are all familiar with Matthew 6:33, no? Sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you as well." Hindi sinabi ni Lord na unahin mo yung lahat. Ang sinabi niya, unahin mo ko. Let us go back to this Bible story, no? Yung story, mabilis lang to, yung story ni Martha at si Mary. I believe familiar ito sa inyo. Yung Luke chapter 10, verse 38 to 42. No, doon sa verse 38, dumating si Jesus sa bahay nila, si Martha sobrang busy, nag-aasikaso, nagluluto, naghahanda. Siya yung ate na gusto perfect lahat kapag may bisita. Verse 39, si Mary naman nakaupo sa paanan ni Jesus, listening to His teaching. Verse 40, si Martha na-frustrate, "Lord, don't you care? My sister left me to do the work by myself." At sound ko lang yun, pero siguro mas maliwanag si Martha sa kanya, no? Pero kung ako yun, ganun yung tono ko. Okay. Verse 41 to 42, sagot ni Jesus, "Martha, Martha." The Lord answered, "You're worried and upset about many things." Sabi niya. "But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Loving people of the Lord, hindi mali yung ginawa ni Martha. Walang sinabi si Lord na mali yung ginawa niya. Tama naman yung service, tama naman yung work. Pero alam niyo yung na-miss niya doon, yung pinaka-importante. At ano yun? Yung presence ni Jesus. Ang problema doon, hindi yung work ni Martha, kundi yung worry.
Ouch! Kamaan ako doon. She was consumed by busyness that she missed the presence of Jesus. And we have to admit, ganun din tayo. Sometimes, hindi minsan madalas. Productive tayo, yes. But have you experienced, you are productive pero empty ka. Malungkot ka. Active ka sa ministry kung nasan ka ngayon, pero drained ka. Exhausted. Ubos. Bakit ba naman may discipleship mo? Nagsisiyo na nga tayo, di ba? You have to admit that. The problem is not activity. Alam niyo kung ano yung problema natin? Priority. Kung hindi si Jesus yung sentro ng ginagawa natin, kahit na successful ka outwardly, empty ka inwardly. I have experienced 6 digits nung yung mga clients ko is 6, no? Teacher pa ako. Nasa ministry na ako. Pero ditak-ditak nilalako na rin ang clients. Then nakita siya sa bunto. Ang dami ng confirmation ni Lord na kaya kitang i-bless kahit na hindi ka magdoble-doble ng trabaho. Pero matigas yung ulo ko. Kasi bisa akong pera, Lord. Gusto ko mag-travel katulad ni Marge. Tsaka ni Clay. Gusto ko mag-Korea. Gusto ko ng ganito. You know what? What is our problem? The more na nakukuha natin yung gusto natin, the more that we are wanting more. At ako, I have experienced that. Dati gusto ko ng kotse. Yung Wigo White. Kung meron na akong kotse, alam mo, nakagasawa ko. Nung meron na akong kotse, nung meron na kaming kotse, gusto ko yung katulad kay Elder AJ, yung mas malaki naman. Anong pinapasok niya Satan sa utak ko? Job. Punta ka work. And hindi ko alam, akala ko okay ako sa ministry, akala ko, napaka-proud ko Ganda ko no? Yung napapagsabay-sabay ko lahat. Pero hindi ko alam may compromise na. Hindi ko lang yun na-realize sa devotion ko. Even people around me confirm that. May napapapayaan ako. And that's my family. My own family. Yung anak ko, na-miss niya yung kinakausap ko siya kapag may problema siya. Na-miss niya yung kapag hindi siya nakakausap. Though ngayon with honors siya, praise the Lord. Hindi niya nakukuha yung target score niya. Na-miss niya yung nagkukwentuhan kami. Pero dahil busy ako, hindi ko na nagagawa yun. Mga kapatid, alam ko minsan kapag sobrang daming responsibilities, school, family, ministry, parang kailangan ng magbawas kasi sobrang bigat. Lord, hindi ko kaya to. And yes, we have to admit na madalas yung ministry, sabi ko nga kanina, yun yung madalas na naiiwan. Kasi tingin natin, mas madaling i-give up yun kaysa sa school. Lalo na kapag nagsabay-sabay, nag-chat yung teacher mo, yung groupmate mo, yung leader ninyo, may practice tayo, call time, 11:45 sharp. Pag hindi ka dumating, wala kang grade. And then nag-chat si Ate Che. Ayoko mali kayo bukas, may special announcement yung mga elders. Ayoko yung nasisita tayo palagi. Call time, 11:45 sharp. Nag-chat si mama mo, birthday ni Bunso ngayon. Celebrate natin yung birthday niya. Dapat 11:45 na dito ka na. Lord, ano yung uunahin ko? Di mo na alam. And we have to admit, ministry yung una natin bibitawan. Sino yung nawawala sa sentro ng buhay natin? Si Lord mismo. Alam niyo kung bakit ganon? We do not consult the Lord. Hindi natin siya kinukonsulta. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Parang paglilinis lang ng bahay. Pagluluto.
Simple illustration, nagluluto naman ako eh. Kahit na gaano kasarap yung ingredients, kung walang apoy, wala rin kwenta. Para yung cellphone na maraming apps, kailangan mong mag-charge, kailangan mong mag-recharge. At sino yung magre-recharge? Sino yung mag-charge sa'yo? Si Lord. People of the Lord na lang. Hindi ibig sabihin, pinili mo yung ministry over family or work or school. Ibig sabihin, hindi mo ibig sabihin dito na piliin mo yung ministry mo over yung family mo or yung school. Ang point dito, you have to choose God at the center. Kasi kapag siya yung priority mo, siya yung magbibigay ng balance sa buhay mo. Whenever you are asking this, Lord, alin ba yung uunahin ko? Gaya nga ng illustration ko kanina, yung practice ba, yung announcement ba, yung family birthday ba? Matthew 6:33, balik tayo doon. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. Doon mo marirealize, kahit saan ka mapunta, ang pinaka-importante ay si Lord ang sentro ng choice mo. Kung siya yung uunahin mo, siya rin yung magbibigay ng tamang balance sa lahat. Lord, ang dami kong task today. Puno yung schedule ko. Ano ba yung uunahin ko, Lord? Saan mo ba ako gustong dalhin? Lord, let your will be done. Hindi ko sinasabi na, yun nga yung sinabi ko kanina, no? Yung unahin mo yung ministry. Pero you have to always consult the Lord. Ang point, tanungin mo si Lord kung saan kanya nililig. Kapag nauna yung obedience mo kay Lord, ma-amaze ka na lang doon sa favor na ibibigay niya sa'yo. Yung parang lahat ng bagay inaayos niya. Nakakahabol ka sa dapat mong puntahan, na-honor mo yung family mo, nakapag-serve ka pa rin. Nangyari yan kagabi sa akin. Minsan lang magyaya yung best friend ko. Hindi siya palagi nag-aaya. Nagkataon may practice yung 7 p.m. Kaya ako nalilip kahapon. Hindi ko alam kung mag-yes ba ako dun sa best friend ko or mag-practice. Kaya lang pag hindi ako nag-yes, una sa lahat magtatampo siya. Pangalawa, gusto kong ibig yung best friend ko ngayon. Kasi may compromise siya. Meron siyang girlfriend. No? And kinonsult ako si Lord through prayer. And sabi ko, Lord, ikaw lang yung bahala. Alam ko naman hindi mo pababayaan yung mga member, yung mga dancers. Inuna ko yung friend ko. And alam mo yung nangyari, yung friend ko yun, hindi siya tumatanggap ng, ayaw niya yung pinag-usapan yung Bible kasi INC siya. Pero we were able to fellowship nung gabing yun. Nakapag-fellowship kami na itaas namin si Lord. Tingnan niyo yung purpose. And then, we asked her, pwede ba namin siyang pag-pray? Umayag siya. Umiiyak siya. May purpose si Lord. And then, pagbalik ko dito, pinanood ko yung mga dancers. Kasi hindi pa ninyo alam, no? Kala ko hindi nila magagawa. Medyo seryoso ako noon eh. Pinapanood ko sila. Pero God is good. Ang galing-galing nila kagabi. Video lang. Pinanood lang nila yung video. Pero ang galing nila. Diba? Sa mga ganong bagay kasi, you know, ang nakakaligtaan kasi natin talaga yung pag nagdidesisyon tayo, sarili natin. We never consult God. Kaya ang nangyayari, hindi natin nababalance. But people, you have to remember, in everything that you do, you have to seek the Lord. Yun yung ibig sabihin ng verse na yun. Kailangan mong tanungin palagi si Lord. And true enough, I have experienced this many times. Minsan, nabibigla na lang kami nung convention. Sabi ni Elder AJ, sasayaw tayo, ganito. Ilang weeks lang ang practice natin? 2 days?
2 days lang, weeks, 2 days. Yung sinayaw namin, 4. Pero praise God, sayaw namin. Nabibigla rin si Dan kasi nung una, ayaw niya eh. Parang, kulang ta practice no? Pero makaka-amaze kasi after ni Nika. May bigla kami para-parehas at kami pa may pagal. May pinagdaman yung kapagal kami. And I want to remind you people that obedience is very necessary. Lagi yung napag-uusapan. We have to always obey the Lord. Paano mo magagawa yun? By way of praying, by way of reading the Bible. Kapag siya yung center, may grace. Kapag siya yung center, may favor. Kapag siya yung center, may balance. And that's all for my the exhortation. Thank you. Sige po, let's pray. Lord, thank you. Thank you po sa word na natanggap po namin ngayon. Thank you, Lord, for reminding us, Father God, that you are the center of everything. Patawarin mo po kami, Lord. Sorry if minsan, Lord, inuuna po namin yung trabaho namin, Father God, yung pamilya po namin. And sometimes, Panginoon, nakakalimutan po namin kayo, God. Lord, teach us always to seek you first, Father God. Sa lahat po ng gagawin po namin. Lord, tulungan mo kami to love our families well, to work faithfully, Father God, and to serve you with joy. Bigyan niyo po kami, Father God, ng balance. Bigyan niyo po kami, O God, ng wisdom, Lord, and strength, Lord, araw-araw. And Lord, continue to remind us, Lord, that we are not doing this, Father God, for ourselves, Lord, but we are doing this for you alone. Lord, alam ko, Panginoon, na may mga battles na kinakaharap, Panginoon, ang bawat isa. Hindi ko po alam, Lord, kung ano yon, Father God. But Lord, continue to remind them, Father God, to always consult you, Father God. Natawagin kayo, Lord, na hindi kayo kailanman makalimutan. Na patuloy lang nilang isipin, Panginoon, na kaya nilang gawin, Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon, basta't kasama kanila, Father God. And Lord, patuloy po, Panginoon, na magamit pa po kami, Father God, hindi lang po sa ministry, Father God, kung saan mo kami dinala, Lord. But even, Lord, outside, Father God, sa family namin, O God, sa workplace namin, sa mga workmates namin, Father God, sa mga klase namin, Lord. And Lord, continue to remind us, Father God, that we are already victorious. And we are going to conquer everything, every battle, Lord, na dumaan sa amin, Lord. Dahil kasama ka po namin, Lord. Maraming salamat po, Lord. Continue to bless us, Lord. Bless the whole service, Father God. Encounter each and every one of us, Lord. But above anything else, O God, let your good and perfect will be done. This we ask in the mighty name of Jesus, thou we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino na-bless? Yaman eh. Manyaman yung word talaga. Praise God, Ate Che. O nga naman ang hirap pag-desisyon ng sino mo unahan mo. But what Ate Che has revealed to us, the Holy Spirit has revealed to us, is so important. Whenever you are in those juggling, kasi nangyayari talaga yan. Before you choose, before you decide, you consult. Ang ganda ng testimony na hitting 2 birds with just a stone because Ate Che consulted, may that be a lesson to all of us. Bago po tayo magdesisyon, kahit hindi yan ministry related in our lives, consult, consult, consult. Amen? Sige, are we ready to minister more this weekend? Yes, thank you so much guys. Shalom, shalom. NYBC, let us have our line check. Connecting, God bless you too. Let's go.